O mayong adlaw sa tanan, magandang araw sa lahat. Welcome po sa ating vlog ngayon. Ay marami dapat ang ngayon dapat pag-usapan kasi itong flood control hindi pa naman talaga to pwedeng tapusin kasi kaumpisa pa lang sa 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 mga investigasyon sa dito sa House at saka sa Senado. At ito na naman bago ngayon pag-uusapan dito itong sa kay General Torre na kaagad-agad tinanggal sa pwesto, binawi ang kanyang posisyon pagka PNP chief. Ay nako, si Torre nagiging ano lang yon, yung kapalit lang yun nung paghuli ni Apollo Kibuloy at ni dating Pangulong Duterte, pag-deport kay Pangulong Duterte. So ngayon, hindi akalain ni Torre na ang kanyang pagkatao ay mainsulto din sa nakapaligid sa kanya. Unang-una, Bongbong Marcos, kasi si Bongbong Marcos nagsabi na itanggalin na siya. Ang pangit talaga Ang pangit talaga tong pagkatanggal ni General Torre kasi kailan lang pinore pa siya doon, pinagtawanan doon siya sa may doon sa may sa suna ni Pangulong Marcos. So ngayon, di akalain na wala pang 3 buwan pala ito na PNP chief na ay tanggal. At saka ang pangit pagkatanggal niya, mainit yata ang dugo dito sa nakapaligid dito sa Napolcom at saka sa DILG kasi under siya dito So di ba na-i-vlog lang natin to kamakailan lang. So ito na ngayon ang kapalaran ni Torre na pwede na to na harasin. Pwede na to harasin kasi di na to official ng PNP. Ewan ko kung talagang saan talaga to ilagay ngayon kasi may mga chismis di umano na ilipat ng opera ng ibang trabaho ng posisyon sa gobyerno. Kung ako bang ito, sobrang insulto sa akin ito, hindi ko tatanggapin yan. Kaya Torre, hindi talaga pwede sabihin na may forever. Ang iyong pagka-powerful nung panahon ni Pastor Apollo Kibuloy at saka kay dating Pangulong Duterte, dapat ito ngayon magnilay-nilay ka na. Sa Bisaya, pamamalandong ka na. Kasi hindi to maganda para sa sa iyong pagkatao. Hindi maganda ang reputasyon na naranasan mo ngayon. Kasi imagine ba naman tatanggalin ka sa pagka-PNP chief at saka kaaga-aga nag-iikot na yung parang memo na nagsasaado na tanggalin ka na. Ay nako, si Torre. Pero anyway, kung ganun talagang kapalaran mo, antayin mo na lang, baka mamaya may magbulaga sa iyo, magkaso sa iyo. Antayin mo na lang yan kasi ang daming galit sa iyo sa ginawa mo. At ito na ngayon ang panahon na sabi ko, mamalandong ka, magnilay-nilay ka na sa mga ginagawa mo kasi itong presidente na akala mo na sobra kayong close ay hindi pala. Siya mismo ang nagpatalsik sa iyo sa pwesto mo at ang pagkasabi ay hindi ka daw sumunod kasi sa mga regulation o kaya sa batas diyan sa sa pag-appoint ng kasi may dinemote ka itong si Nartatis, dinemote mo pala to. At yung ngayon, Ilocano to, itong presidente natin ngayon, dugong Ilocano, hindi mo alam ang yung ginagalawan pala, Torres kasi ay nako, Torre. Mali tuloy ako. Anyway, ito si Bongbong Marcos, hindi ka talaga pwede magkumpiyansa dito kasi wala isang salita to Nangyari kay Apollo Kibuloy, kay Pangulong Duterte, kay VP Sara. So pang ilan na ito si Torre biktima, ito sila. So ikaw Torre, kung ako sa iyo, anib ka na lang dito sa mga Duterte. Ikaw ngayon ang magsundo kay Pangulong Duterte sa dahig o kaya kung anong kinalaman mo ngayon, isiwalat mo kaya. Pabor na sa iyo to.
Kung nainsulto ka sa ginagawa ng presidente ngayon, ang gagawin mo ngayon, gumanti ka kay Bongbong Marcos. Ito ba naman sa akin ngayon, opinion ko lang naman to eh. Mas maganda tong pagkakataon ngayon na bumaliktad ka na. Kasi palagay ko yung mga pinagagawa mo sa ano ka pa. Wait lang. Sa panahon nung ikaw pa ang sa sa ano bang ano mo? Posisyon mo dyan sa bago ka nag-PNP chief. Ang gagawin mo ngayon ay bumaliktad ka. Gawin mo yung nalalaman mo dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Sigurado na yayanig si Marcos nito. Kasi hindi maganda yung pagka tanggal sa iyo diyan. Although may mga pasabi-sabi na i-appoint ka daw kung saan o di rin namin alam, baka itong si Remulla gagawin to talagang ombudsman. Tapos ikaw ang ipalit sa NBI. O kaya din ikaw ang ang dami pwede gawin ni Bongbong Marcos para sa iyo kasi utak mo pulis naman eh. Kaya lang uto-uto na pulis. Dumating ka pagka PNP chief na uto-uto ka, bakit ka mo? Nung hinamon ka ni Baste Duterte na magsuntukan kayo, magboxing kayo. Agad nag-set up ka ng venue. Wala naman talagang na mayroon kayong kontrata na na matuloy ang laban, pero ikaw kaagad-agad ka ng venue. So palagay ko sa pagkakataong 'yon, nakikita talaga na kung gaano ka talaga kahina. Mahina ang presidente, mahina din ang pamumuno mo. Yung pinagmamalaki mo na tawag nito, yung 5 minutes response, hindi rin, wala rin yun eh. Wala yun. So, ngayon, para makaganti ka, turo ko sa'yo, isiwalat mo lahat ng nalaman mo noong sa ka pa. Ano nga ba tong position lintik na to? Nakalimutan ko tuloy. Ay nako, matanda na talaga ako, pasensya na. CIDG, nasa CIDG ka. So kung ako sa'yo, magsiwalat ka kung anong yung nalalaman mo tungkol doon sa CIDG ka, itong kay Kibuloy at saka kay dating Pangulong Duterte. Kasi ang mga tao sa iyo galit na galit nung time na yun kay Apollo Kibuloy. Kasi binakbak mo yung kingdom of yung simbahan ni Kibuloy. 'Di ba? Binutasan niyo yun. Interviewin ka, tapos ang sabi doon wala daw mga baril ang mga pulis, pero mayroon Mayroon yun. Tapos ang isa pa doon, itong nangyari kay dating presidente Duterte. Ito, kung hindi ka makapwesto sa kay Bongbong Marcos ngayon, di mag-isip-isip ka na mayroon talaga tong mga tao na babalikan ka sa iyong ginawa. Pabor na. Wala ka na sa serbisyo eh. Imagine ba naman March ka pa daw magre-retired, pero wala, napaaga. Wala pang 3 buwan. Tanggal ka na sa pagka-PNP chief mo. So para maganda ang pundasyon mo ngayon, bumaliktad ka. 'Di ba? Yung lahat mong nalalaman diyan, siwalat mo sa itong gobyerno na to, na ano ba talaga ang gobyerno na to. Kasi maganda to pagkakataon kapag hindi ka bumaliktad. Sigurado kaso ang abutin mo. May kaso ka. Ang daming pwede maghabol sa kaso mo. Kasi sa ginawa mo ba naman hindi makatao yun Lalong kay itong dalawang mo. Tapos nangalandakan ka pa na si Bato de la Rosa, si Senador Bongo,
yan ang isusunod. So, ito ginawa kang pangtapal dito sa flood control. Ginawa kang pangtapal, palagay ko rin ginawa kang ni Bongbong Marcos nga sobrang init ang issue ngayon sa flood control. Gawa tayo ng kasi alam naman natin ngayon itong presidente natin ngayon ay mahilig to sa mga yung mga tapalan ba yung mga mainit na issue. So, ikaw ang ngayon, ikaw na tuka sa pagtapal kasi nung panahon sa itong budget, ang tinapal doon si dating Pangulong Duterte na pinadala nyo sa The Hague. So, ito naman ngayon, nakasagsagan sa flood control, ikaw ngayon ang tinapal. Kawawa ka, Tore. Yan nga, sabi ko. Subukan mong para makaganti kay Bongbong Marcos kaagad. Bumaliktad ka. Kung ano yung nalalaman mo dyan, bakit to? Sino ba talaga ang nagpahuli kay dating Pangulong Duterte? Inamin yun ni Remulla na siya daw si Boying Remulla, pero hindi naman yun naniwala ang mga tao, hindi kami naniwala doon. So pagkakataon mo na yan, Tore. Kasi ikaw naman kasi uto-uto ka Huwag kang mag-uto-uto. Para kang hindi ka parang hindi ka general na pagkaisahan ka na nayari ka sa ang daming yumari sa iyo dito politika, pangtapal sa sa flood control, ang daming mong dito na ikaw ang gustong itapal. Ewan ko lang kung matapalan talaga to. Although ngayon, itong araw na to, ang balita puro Tore. Ang flood control medyo tahimik. Tikom ang bibigay sa ay si Tore, kawawa si Tore, no? Naawa pa nga si Bato sa iyo Kasi nga sabi ni Bato, paano kung ako ang nagiging ganun? Kung nagkataon na ako ang nagiging PNP chief tapos nangyari sa akin yun. Ay nako. Matindi ang issue talaga sa politika sa Pilipinas ngayon. Kung sinong matuka ay bahala na. Pero kapag kayo close ni Bongbong Marcos pala, wag kayong aasa dyan na close talaga kayo kasi tutuklawin ka talaga ni Bongbong Marcos. Wala talaga dyan. Sa naalala ko na tinutuklaw niya, unang tinuklaw ni Bongbong Marcos, itong si Vic Rodriguez. Sila to na magkasama nung bago kandidato pala si Bongbong Marcos. Nung nanalo na si Vic Rodriguez, tumiwalag na nawala sa pagka-executive secretary. Imagine niyo yun Tapos si VP Sara ang sumunod. Sila ang biktima naman ni Bongbong Marcos. So delikado talaga ang mga Marcos, no. Tapos ang sunod Apollo Kibuloy. Saan siya dati nung panahon ng debate, ayaw nga niya pumunta sa GMA7 at saka sa ABS-CBN. Doon siya pumunta sa sa SMNI. Anong ginawa sa SMNI? Pinasuspended niya hanggang ngayon hindi naka-ere. Di pa nakabalik. Tapos hinuli si Apollo Kibuloy. Pagkasunod, ito na si Pangulong Duterte. So talagang hirap ang ang position sa kanyang gobyerno kayo. Talaga ang kanyang kasi bangag kasi talaga Bukod pa sa bangag, lasinggo pa. Takin mo yan, mga ganyan na mga ganitong klaseng presidente natin. Dumami ang biktima ni Bongbong Marcos dito. Grabe. Tapos ang akala ng mga tao dyan nakapaligid sa kanya ay komportable sila. Pero hindi Matindi kayo Ang lupit ni Bongbong Marcos.